Magandang umaga po sa lahat. Dalawang grupo, kanan at kaliwa, ang nagnanais pabagsakin si Jesus. Una ay ang mga Pariseo na walang ginawa kundi tingnan ang mga ginagawa ni Jesus at sabihin kung ito ay mali, fault finder ang tawag natin. Yung kakain na hindi maghuhugas ng kamay, yung magtatrabaho sa araw ng pamamahinga, yung magpapagaling sa araw na kailangang magpagaling. Iyon yung mga Pariseo. At ito namang another group ay ang mga Saduseo na hindi naniniwala kung ano ang sinasampalatayanan ng mga Pariseo. Magkaiba silang grupo, magkaiba ng paniniwala, pero iisa ang gustong gawin. Ang alin? Ang pabagsakin si Jesus. Saan nang gagaling ang galit ng mga Pariseo at Eskriba? Nanggagaling ito sa authority ni Jesus na magsalita ng may katuturan at may katotohanan. Bakit? Dahil hindi naman nila kilala si Jesus. Hindi naman ito nag-aral sa templo o sa anumang sinagoga para malaman niya ang mga kasulatan ni Moses. Sabi nga po ng ibang biblical expert, si Jesus ay innately genius. Bilang tao, siya ay napakatalino. Nababasa niya kung saan magtatapos ang anumang sitwasyong ibinabato sa kanya ng mga Pariseo at Saduseo. Sila ay magkaaway, pero sa kasaysayan ni Jesus sa Ebanghelyo, pagdating ng takdang panahon, sila ay magiging magkakampi upang lalo nilang mapabagsak si Jesus. Pero wala silang magawa dahil ang salitang namumutawi sa ating poong Jesus Nazareno ay salita ng authority na kaya niyang panindigan at kaya niyang ipaliwanag anumang bagay na ibinabato sa Kanya. At tayo ay napaka-swerte dahil tayo ay naniniwala sa resurrection of the dead. Ito ay palagi nating dinadasal kapag tayo ay nagdarasal tuwing linggo o everyday month. Yung bang Apostles' Creed. Sumasampalataya ako. Doon sa dulo, sumasampalataya tayo sa muling pagkabuhay. At ito ang pag-asa na palagi nating tinitingnan. Tayo man ay busy sa ating misyon dito sa mundo. Bilang tatay, nanay, estudyante, manggagawa, ano man ang ating ginagawa, huwag nating kakalimutan na ang lahat ng bagay na tayo ay mayroong koneksyon ay kailangang magtatapos sa kaisipan ng langit at muling pagkabuhay. Dahil ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng ating nararanasan, ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. Ang tunay na buhay ay ang kapilingang Diyos at mga anghel sa kalangitan. Nagluluto ka, gawin mo ng tama at gawin mo ng bukal sa iyong kalooban. Ialay mo ang iyong ginagawa para mas maging magaan na ibigay ang iyong sarili at oras sa mga bagay na tayo ay nagiging busy. Ang paglalaba, ibigay mo sa Diyos. Ang paglilinis ng bahay, ang pagtatrabaho, lahat ng simpleng bagay, iaalay mo sa Diyos dahil ito ang magiging bahagdan, ito ang magiging bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa kaniyang kaharian.
kung papaanong ang mga Saduseo at Pariseo ay patuloy na sinisira ang ating poong Nazareno, tayo namang naniniwala sa Kanya ay patuloy na susunod sapagkat siya lamang ay may kapangyarihan na salitang nanggagaling sa Kaniyang bibig ay nangyayari at nagkakaroon ng katuturan. Nang sinabi niya sa Ebanghelyo, wala na silang ugnayan. Bakit? Dahil ang ugnayan ng tao ay nawawala. Pero ang ugnayan ng tao sa Diyos ang patuloy na iiral, lalo't palagi nating binabanggit na tayo ay makakasama sa Kaniyang kaharian. Umpisahan po nating mag-ipon, umpisahan nating kumonek sa Diyos para pagdating ng panahong siya ay babalik at maghuhusga, kasama tayo niya sa Kaniyang paghahari, kasama ng mga banal at ng mga santo at ng mga anghel na siyang nagpupunyagi upang tayo naman dito sa lupa ay matutong magmalasakit sa awa at pag-ibig ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal.